Magandang araw mga tol. Wala nang paligoy-ligoy. Ito po si Utol Ford, ang gumagawa ng mga content sa likod ng channel na ito tungkol sa mga totoong kuwentong krimen, kagaya ng mga patungkol sa droga, drug lord, murder, insurgency, politika at iba pa. Kung inyong natatanong bakit out of nowhere bigla akong nag-reveal at bakit isang buwan na wala pa rin tayong bagong upload. Alam nyo, kahit ako labag sa kalooban ko magpakita ng muka, dahil isa sa pinaka-identity ng channel na ito ay yung may pa-mysterious. Pero wala akong magagawa tol kundi magbago ng format. So ito ikukwento natin kung bakit. Nitong April 27, nag-upload pa tayo tungkol sa kabagsikan o kasamaan, kahalimawan ni Gaddafi Janjalani. So ayun, okay naman, walang kung anumang violation mula kay YouTube at sa guidelines nito. After ko mag-upload, nagplano na ako na ibakasyon sila mama, papa at kapatid ko sa Zamboanga, kung saan yung probinsya namin. E di ayun, nandun na kami, ine-enjoy ang mga moment. Ngayon, April 29, bandang 10 AM, nag-email na pala sa akin ng YouTube na nagsasabing, "Your channel is no longer eligible to monetize." O sa madaling sabi tol, Utol Ford, tanggal na ang mga ads mo, wala ka nang kikitain sa mga videos mo. Sabi ko sa sarili ko, nako, what happened YouTube? Anong ginawa ko? So kasagsagan ng bakasyon na sana'y nag-e-enjoy, para akong binagsakan ng mundo at para akong pinatay ng kung sinong kriminal. E di aligaga ako ngayon, nagugulmihanan at balisa sa kung bakit nagkaganito ang channel ko. Sinabi ng YouTube na parang inauthentic o mass-produced o repetitive yung mga content ko, alinman sa tatlong ito. Sa madaling salita, nag-conclude agad sila sa ganitong paratang na hindi man lang nire-review ng maayos yung channel. Naniniwala akong pagkakamali lang ito ng system ng YouTube. Kaya sinubukan kong mag-appeal kasi may option naman ng apela. Pero ang pinagtataka ko, bakit walang option ng video appeal? Form lang. Ipinaliwanag ko ng respectful sa kanila yung process ng paggawa ko ng bawat video. Mula sa paggawa ng script na 3 to 7 days na pagre-research, minsan lampas pa depende sa video, voice-over at editing na tumatagal ng 2 to 4 days. Sinabi ko rin sa kanila na minsan gumagamit din ako ng AI-generated images para mas maportray ko ng maayos yung storytelling ko in detailed. Kasi yun yung mahirap na part sa aming mga faceless creators, yung limited material source namin. Gaya ng stock images, stock videos, news clips, at images available online na pwedeng magamit para sa tinatawag na transformative, adding new value, meaning, or commentary, making it eligible for fair use, protections. Sa madaling salita, original yung bawat video na ginagawa ko at sinisigurado ko na bawat video ay naaayon sa policy ni YouTube para iwas sa mga violations gaya ng copyright, strikes, demonetization at kung ano-ano pa. So in-explain ko sa kanila ng maayos pero sa kasamaang palad, nireject ito ni YouTube at kinakailangan ko pa maghintay ng 90 days for re-application. Sabi ko, bakit ganito? Anong nangyayari? Ngayon, upon searching sa kung anong kaganapan mayroon ngayon sa pagitan ng creators at ni YouTube, dito ko nalaman na problema pala ito sa buong mundo at sa mga malalaking company at advertisers. At ito yung tinatawag na AI slap. Libo-libo mga creators sa iba't ibang bansa nakakaranas din ng biglaang demonetization. Hindi pala ako nag-iisa. Napakarami pala naming tahimik na nadadamay, lalo na yung mga kapwa kong faceless creators. Naunawaan ko na may obligasyon ng YouTube na protektahan ang platform laban sa low quality, automated, repetitive at misleading content. Kaya gumawa sila ng new policy na mas pinaistrikto para sa problemang ito. Gayunpaman, ang problema tol ay kapag ang mga tunay na creators na personal na nagsasaliksik, nagsusulat, nag-e-edit, nagnanarrate at gumagawa ng sariling storytelling ay napagkakamalan o naisasantabi kasama ng mga channel na gumagawa lamang ng low effort, AI-generated content. Kumbaga nadadama yung mga inosenteng creators sa crossfire. Ano ba ang AI slap? Ang AI slap tol ay tumutukoy sa mga digital content na mababa ang kalidad. Kadalasang ginagawa ng maramihan gamit ang artificial intelligence at kulang sa tunay na human input, originality, research, editing o meaningful value. Sa madaling salita, ito yung mga content na parang ginawa lang para magparami ng views, uploads o kumita. Pero walang sapat na effort, substance o sariling boses ng creator. E naniniwala akong hindi naman ganito ang channel natin. Napakatagal ko nga bago makapag-upload. Kaya appeal pa rin ako ng appeal sa YouTube support to the point na gumawa na rin ako ng video appeal. Ang problema, hindi naman nila nire-review o pinapanood. Ito ang napakasakit sa YouTube, yung parang pinagkakaita na ngayon yung mga original creators na matagal na sa industriya.
How ironic pa kasi pinupuksan nila yung AI slap pero yung mga response nila sa mga nag-a-appeal na creators ay galing sa AI system, generic, templated at halatang hindi nire-review ng totoong tao. Tapos napaka-vague pa ng new policy nila na hindi man lang ine-specify kung saang part kami na-flag as inauthentic. Pero na-realize ko rin kalaunan na may pagkakamali rin naman ako at hindi sa YouTube new system lang lagi ang CC. Siguro nakapag-trigger din dito yung mga ginagawa ko dati na parang compilation videos ko. Kumbaga for example yung 3 kong videos na nagawa ko na pagsasama-samahin ko lang ulit na may onting dagdag. Alam ko napapansin nyo rin yan tol. Effective naman kasi sa akin at maraming nanonood sa ganong klaseng video kahit napakahaba na umabot pa minsan sa million views. Kaya sabi ko gusto pala ng mga viewers ko yung ganto. Pero sana maaga pa lang binalaan na tayo ni YouTube sa ganito kung bawal pala. Pero para makasigurado na rin, deleted na yun lahat, yung iba pa ron ay may million views pero wala ganun talaga. Kaya ito tayo ngayon tol, kailangan nating mag-adapt sa new policy ni YouTube. At ito nag-iisip ako ng bagong format para in the future, makaiwas tayo sa ganitong problema at trauma. Sinusunod-sunod kasi ni YouTube i-demonetize yung iba't ibang niche mula sa animation, gaming, horror stories, educational, crime stories, hanggang sa politics, movie recap, motivation channels, relaxing music, meditation channels, faith channels, basta mostly mga faceless creators. Wala naman akong gaanong babaguhin. Magpapakita lang ako ng itsura habang nagnanarrate para makita talaga ng system ni YouTube na may totoong tao sa likod ng channel na ito. Alam nyo, ilang linggo ko talagang pinag-isipan kung kaya ko bang magpakita sa inyo hanggang sa tuluyan na tayo napabili ng camera nito lang Sabado. Buti na lang maipon tayo kahit papano. Order din tayo ng bagong wireless microphone para dito sa camera kasi hindi swak yung dati nating mic. Pagpasensyahan nyo na rin kung naka-shades tayo tol ha. Ito kasi yung naisip kong paraan at pinaka-komportable para kahit papano matakpan yung identity natin. Maskara sana kaso nahihirapan naman akong magsalita. Pero yun nga, demonetize pa rin tayo as of this recording. Sana pagpasensyahan ninyo ang inyong lingkod kung matatagalan pa tayo bago makapag-upload. Yes, oo, masakit na mawalan tayo ng ads dahil dito nakukuha yung kahit papano income natin. Dahil kami mga creators ay may flesh and bones din naman at may mga pangangailangan. Though passion namin gumawa ng content, may kailangan din tayong suportahan lalo na yung pamilya natin o yung mga mahal natin sa buhay. Ang masakit pa rito, withhold yung earnings natin itong buwan ng Abril at hindi natin alam kung kailan ibabalik yun ng YouTube. Anyway, maraming salamat sa inyong lahat tol sa mga sumusuporta, nanonood, nagko-comment at nagre-request ng mga topic na ginagawa natin ng content. Lubos at labis-labis ko itong na-appreciate. Humihingi ako ng pasensya sa mga naghihintay at natatagalan sa mga upload ko. Pero sana pagbalik ko sisikapin nating mas mag-improve at makapag-upload ng mas mabilis sa abot ng aking makakaya. Nga pala tol, gumawa na rin ako ng Facebook page dahil mag-upload na rin tayo ron. Sana i-follow nyo rin ako ron, sobra ko yun ma-appreciate. At baka pwedeng pa-report na rin tol kung may makita kayong poster ko at yung mga gumagawa ng fake page ko. Ito lang mismo yung official socials natin. Ililink ko na rin sa description box. At baka gumawa na rin ako ng TikTok account. Ililink ko na rin. Sa mga kapwa ko naman creators na na-demonetize rin, laban lang, pagsubok lang sa atin to. At sa mga faceless creators na hindi na-demonetize, good for you. Pero mas maganda kung magpe-prepare din kayo para in the future hindi kayo magka-problema. So ayun, maraming salamat ulit tol. Pagpalain kayo ng Diyos. At tulad ng lagi kong sinasabi, maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.